Hey guys, magandang araw sa inyo guys. So itong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga EPS aspirant. Dahil si PUEA ay naglabas na ng EPS advisory announcement about sa registration ng EPS topic. So meron siyang nilabas si PUEA, si HRD Korea, na online registration shall be open to all interested and qualified applicants nationwide guys, nationwide, from February 12, 2024 to February 14, 2024. So yung oras niyan guys ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ito guys ay open for 56,000, di ba? Ang dami. So pagkakataon mo na to guys na makapag-register kasi paunahan to simula umaga hanggang hapon ng alas 5. Siyempre tatlong araw yan, 12, 13, 14. And ang mangyayari pa dito guys, tutulong ako sa pagre-register. Basta isend nyo sa akin yung mga scan passport nyo. Naka-resize na yun guys. So yung size ng guys, ng passport, yung picture ay dapat lang siya, soft copy. So andito na yung size. Yan. So ang size niya guys ay passport size picture, copy ng passport tsaka picture na passport size siya. So sabi ni POA dito, ni DMW, ang venue ng exam ay 3. So kaya maraming guys, kaya marami ng applicants na sa kailangan ngayon dahil marami yung kailangan ng Korea na worker ngayong taon. 3 na yung venue ng exam. Hindi na sila mahihirapan doon sa mismong building ng DMW na magsiset ng schedule. So ang mangyayari dito, hati-hati na. Number 1 is sa Manila, sa DMW building, doon mismo sa main TEDSA. Ang pangalawa is doon mismo sa Aklan, sa may 3rd floor of Northwestern Visayas College, National Highway, Kalibo, Aklan. Bago ang lahat guys ay magtimpla muna tayo ng kape. So ang pangatlo guys, La Union, San Fernando, La Union. Kaya guys, galingan ninyo kapag nakapag-register kayo. Ang registration guys ay napakahirap kasi paunahan yan. I think sa isang araw hindi siya abutin ng 5 PM. Mapupuno agad yung yung slot na yun sigurado. Kaya pagalingan na lang yan. 56,000. Biruin mo, di ba? Nationwide sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas 56,000 yung kukunin niya. So sa dami-dami ng mga nag-aaral na mga Korean language para lang makapag-register at makapasa sa exam, sigurado yan dadami. Madami ang pagdating ng registration, magta-traffic na naman yan. So ang mangyayari diyan, mag-error naman yung system ng DMW. So mahihirapan ang marami diyan guys, sigurado yan. So sabi yung advisor ni DMW, during the registration, applicants are required to select a manufacturing industry category which is either assembly, measurement, or joining. So ito yung may dito guys, may 3 klase. Manufacturing industry, pero yung category niya 3, assemble, measurement, tsaka joining. So dati ako ang kinuha ko is assemble yan, assembly ko na ako. At kapag napili mo yung isang isang category, hindi ka na pwedeng mag-change. Kung yung na-select mo is assemble, yun na lang yung yung para sa hindi mo na siya pwedeng baguhin. Okay? So the registration system will close when the maximum number of applicant is
reach. So yan, kapag na-reach na yung maximum ng applicant na sinabi niya dito is 56,000 applicants, so magko-close na. So siguro sa isang araw, mga hindi natin alam kung maaabot na yung 56,000 or kalahati or 10,000, 20,000, hindi natin alam. Ang kailangan lang ninyo guys, kailangan yung magbantayan yung computer nyo o kaya sa cellphone nyo. Kung hindi pwede, kasi dati guys, kapag hindi gumana sa internet, mag-data kayo. Data ang gamitin nyo. Kailangan may data yung cellphone niyo. Okay, so evaluation of application. Yan, evaluation. Ito yung mahirap. Di ba? Kapag nakapag-register ka na, so aantayin mo yung evaluation. So yung evaluation niya guys is February 15 hanggang 29. So meron kang 14 days. 15 tama? 15 plus 14, 29 tama. Meron siyang 14 days na mag-evaluate lahat ng mga nakapag-register. I-evaluate ngayon ng mga taga DMW kung sino yung qualified, sino yung hindi qualified, sino yung na-reject, sino yung mga etc. ganyan guys. So kailangan yung size ng picture, size ng passport or ilang KB, ilang MB, kailangan makuha nyo guys. Ang number 1 na gawin nyo, mag-photoshop kayo. Mag-photoshop yung gamitin nyo para mas cleared at yung makuha nyo kung ilang MB or ilang KB. Re-evaluation of disapproved applicants. So meron din siyang re-evaluation of disapproved applicants. So yung mga na-disapprove guys, i-re-evaluate din nila para meron kasi nakapag-register na sila tapos ma-reject din naman pala sila or kayo. Ang gagawin nila, i-re-evaluate nila para at least hindi nasayang yung mga efforts niyo na nag-register kasi ang hirap-hirap nga, 'di ba? Ang hirap mag-register kasi ginawa mo na lahat, nagpuyat ka na within 3 days, 12, 13, 14, nagpuyat ka ng 2 araw. So ang gagawin ni DMW ngayon, i-re-evaluate nila kayo. Kung baka nagkamali lang sila sa evaluation, ganyan. So swerte yung mga maganda yung nila ngayon dito. Maganda yung advisory nila. So next is payment for qualified applicants. Yan. Ito naman yung guys, kapag qualified applicants, kapag qualified ka na sa exam, sa registration, ang payments niya is through Maya, PayMaya. Yun lang, dalawa lang guys, through Maya or PayMaya. Hindi ko alam kung parehas ba yan, Maya tsaka PayMaya, basta yan yung nakalagay. So ang test fee ay $24. So in peso is 1,353 pesos. And ang start ng payment ay simula March 1, 8 AM hanggang March 5, 5 PM. So 5 days lang guys. 5 days lang yung payment. So kapag yung 5 days na yan at hindi ka pa nakapag-payment, sigurado hindi ka nakasali sa list of registration na ikaw ay qualified na mag-exam kapag hindi ka nakapagbayad. So ito naman yung mga qualification niya guys. Qualification is essential qualifications, same as eligibility criteria for EPS topic. Okay, so kailangan may eligible ka or may alam ka sa mga Korean, may alam ka sa mga Korean lesson, ganyan. May topic exam, alam mo yung paano sagutan yung isang sentence or listening, ganyan. Another is individuals are between 18 to 38 years old. So between 18 to 38 years old. So kapag 18 ka na, pwede na. Okay? Kapag 38 ka na, pwede rin. Pero meron siyang birthday. Kailangan
February 13, 1985. Kailangan February 13 pababa, February 13 pababa, February, March, ganun, 1985. And February 12 pataas, 2005. At kailan guys, without, kapag ikaw ay nag-exam na dati at tumagal yung long ng roster mo at hindi ka pa nase-select, yan, hindi ka pwedeng mag-exam. Kailangan wala kang active na roster sa DMW website, sa HRD Korea. Kailangan hindi ka nakapasa nung nakaraan at gusto mo kasi, 'di ba, matagal ka nang hindi nase-select ng employer. So gusto mong mag-exam ulit. Hindi pwede 'yun, guys. Hindi pwede. Next is with active roster but expiring on September 24. So ito naman, kapag active yung roster mo pero mag-expire na this coming September 2024, pwede. So, okay? So pwede kapag mag-e-expire na yung roster mo this coming September 2024. Pwede yun. Individuals whose application is not recently restricted by the HRD Korea system. Okay? So, yung mga ex-Korean or mga may kaso sa mga HRD, yung mga meron silang mga documents na pineke, yan, yung mga may pineke sila ng mga requirements, hindi pwede kasi kapag alam na ni HRD na ban ka na sa pag-i-exam, hindi ka na pwede doon. Individuals with no criminal record of imprisonment or heavier punishment, yan, so hindi pwede kapag nakulong ka. Individuals who have not been forcibly evicted or deported from South Korea. Ayan, yung mga galing dito tapos nahuli, mga TNT ganon, nahuli or mga, kasi madaming nagpupunta dito na EPS, farmers, tourists, yan. Kapag EPS ka tapos nag-TNT ka, then nahuli ka, uwi ka ng Pilipinas tapos gusto mo mag-exam, hindi pwede yun, hindi pwede X. Tapos yung tourist, nag-tourist ka dito tapos hindi ka na umuwi, nag-TNT ka na dito tapos nahuli ka dito, tapos pagbalik mo ng Pilipinas gusto mong mag-exam, hindi pwede yun. Tapos yung mga farmers, lalong lalo na sa mga farmers, marami, halos lahat naman ng mga na nandito at naubusan na sila ng visa, no choice sila kasi pag uwi sila ng Pilipinas mahirap magkumita ng malaki. Kapag ang iniisip nila dito na sila, dire-diretso na lang sila. So kapag nahuli ka doon, kapag nahuli ka dito at napauwi at gusto mong mag-exam, hindi pwede. Yun yung na-force ka na umuwi dahil nahuli ka. So walang hindi pwede yun, guys. Individuals who have no restriction, disqualifying factors on leaving the country. So yung basta yung mga walang kaso na umalis dito, pwede. Basta pwede pa yung edad. Individuals with no condition of color blindness or color weak, yan. Yung wala kang color blind, kunyari mahirap, di ba? Mga ganito. Kunyari lang may number dito, so hindi mo siya mabasa, mahirap yun. Hindi ka makakapasa kasi dadaan ka sa color blind test. Next, individuals who have stayed in South Korea for a total of less than 5 years or no experience, including both non-professional employment, E9, and seafarer employment, E10 visa, total of less than 5 years. Kapag hindi ka naka 5 years dito, pwede. Less than 5 years, pwede. Tulad kasi ang regular contract ng EPS is 3 years plus extension na 1 year and 10 months. So hindi ka nakabuo ng 5 years, pwede. Basta hindi nakabuo ng 5 years, pwede. Basta pasok pa sa edad mo.
So meron siyang special notes. Individuals who are diagnosed with infectious disease such as syphilis, tuberculosis, hepatitis, etc. are executed from the health examination, and those who take drugs such as narcotics will be subject to deportation if tested positive in South Korea. So ito na guys, kapag meron kang sakit na nakakahawa, ito yung number 1. Number 2, yung drugs na ma-detect nila, diba, nakapasa ka na ng medical, naipasa mo na doon, tapos bago ka mag-flight, nag-drugs ka, ma-detect nila yan. So yung tuberculosis guys, kailangan yung TB mo hindi siya active. Kasi sa akin, meron akong lung scar at hindi siya nag-active, so thanks God kasi hindi ako napawi. Individuals who have suffered a herniated disc, finger amputation, etc. So finger amputation pwede rin pala kasi mag-apply but will be assessed in the second round of screening for their job capacity. Pwede pala yung may amputation na ngayon guys, pero i-assess nila doon sa second round. So second round, ito yung skill test. Second round, ito yung skill test. Kasi ilalagay siya doon sa kung saan siya category, kung saan siya pwedeng makapagtrabaho. It is the responsibility of the applicant to verify their eligibility before applying, as any negative consequences resulting from incorrect information will be sole responsibility of the applicant. Okay, so kapag nagpasa ka ng mga incorrect information guys, ito yung mahirapan ka. Kailangan mo yung mga responsibilities para sa iyong pag-a-apply. Hindi ka pwedeng mandaya ng mga requirements. Okay. Applicants should fill up relevant data field requested by the system and must attach the following. Okay, so number 1, a clear scanned copy of the first page of the passport data page only, JPEG format only. So kailangan guys, pag kayo ng picture yung passport, i-scan nyo, then naka JPEG, then yung size nya is 600 pixel, capacity of 100 KB or mas maliit pa or smaller. Ito yung guys, mahirap, clear. Kailangan talaga guys, mayroon kang Photoshop, Adobe Photoshop. Kasi ito yung passport yung first page lang niya guys. Yung first page lang niya, ito lang. Ito lang yung i-scan nyo guys. Itong first page lang ang i-scan nyo. Ito lang yung i-scan nyo. At kailangan naka JPEG format. And yung size nya is 600 pixel. 600 pixel yung size nya. And then yung capacity nya is 100 KB or mas mataas pa. Mahirap yun. Pero walang imposible basta naka Photoshop ka or any pang edit pwede. Number 2, ID picture. So yung ID picture mo is 3.5 by 4. Yan, yung ID picture is 3.5 by 4. So yun yung passport, maybe passport size, ang size nun, 3.5 by 4. Then taken within last 6 months. Kailangan yung pagkuha ng picture na yon is within 6 months and latest. Kailangan naka-JPEG din, naka-JPEG format. Formal attire with white background. Kailangan naka-formal attire ka.
and white background. And size niya guys is 100 to 300 pixel. Yun yung size niya, 100 to 300 pixel, capacity of 14 to 50 KB. 14 to 50 KB, napakaliit guys. So kailangan mo talaga yung Photoshop. Basta kaya mong i-edit any application, I think pwede. Any application na pwede pang edit, pwede siguro. So other grounds of disqualification in the registration process. Ito yung mga ibang hindi pwede kapag na-disqualified ka sa pag-registration ng process. So number 1, submission of false information and fake document. Ito yung sinabi nila kanina sa unahan. So bawal mag-submit ng mga impormasyon na hindi tama at mga peke na mga dokumento. So number 2, double registration using different credentials. So bawal yung 2 beses ka mag-register na magkaiba yung credential, yung mga detalye mo. Number 3, incorrect or wrong encoding of information data. So kapag incorrect or wrong yung mga data mo, disqualified ka. Number 4, rejected picture type of follows. Kailangan sundin mo yung mga binigay niya na kailangan 3.5 by 4 centimeter lang yung picture mo, hindi pwede yung 2 by 2 o kaya 2 by 3. Kailangan sundin mo yung sinabi ni DMW. At saka walang nameplate yung picture, walang nameplate, at saka walang border, and overly edited, stretched and or compressed. So kapag yung picture mo maliit tapos kinompress mo, nalakihan mo o kaya malaki, inilitan mo siya, parang nag-compress din na lumiit, lumaki, parang ni-resize mo, hindi pwede yun. So mas maganda talaga guys pag Adobe Photoshop kasi ika-crop mo lang siya, ganon. Kapag colored yung background, hindi pwede color background, kailangan white background, head not completely shown. So kailangan yung ulo mo, kailangan kita yung tenga, kita lahat to guys, kailangan kita. Pero kapag ganyan siguro or ganon, hindi pwede. Pero may mga ibang tao kasi na yung tenga nila hindi na talaga makita sa picture, di ba? Pero hindi ko lang alam, basta try nyo lang. Hindi mo naman masisisi yung sarili mo kung talagang hindi na makita yung tenga mo sa picture na ganon. Diba minsan mga ganun yung tenga. So try nyo lang. So kailangan hindi madumi yung picture, kailangan malinis. And huwag kayong gagamit ng eyeglasses. Huwag yung may eyeglasses sa picture bawal yon. Huwag yung may eyeglasses sa picture. Tsaka yung naka-side view sa picture, bawal. Tsaka yung picture nyo guys, kailangan hindi galing sa passport Hindi galing sa passport, hindi nyo crop yung picture sa passport at igagawin yung 3.5 by 4 cm, hindi pwede. Kailangan iba. And the last guys is important reminders. So important reminders, no editing of submitted data will be entertained after submission. Okay? So sabi niya dito, hindi na pwedeng mag-edit ng data kapag na-submit na kapag submit ka na ng data sa system ni registration or ni DMW, hindi mo na siya pwedeng i-edit. Number 2, payment of test fee shall only be made upon receipt of online notification that application is approved. Okay. So, yung payment of test fee ay binibigay lang nila kapag na-approve na yung payment fee mo, ibibigay lang nila yung resibo kapag nakapagbayad ka na. Kapag nakapagbayad ka na ng 1,300, saka lang nila ibibigay yung resibo. So, yung registration na EPS topic ay considered as your
consent in sharing your data. So kailangan natin i-share yung mga data natin kasi gusto natin mag-apply sa South Korea. So ang makakakuha lang naman ng mga data natin ay si DMW, si HRD Korea at si Maya. Kasi si DMW, meron tayong e-registration na yung biodata natin sa website nila. Si HRD Korea, ito yung ito ngayon yung advisory nila na doon tayo magre-register. Siyempre lalagay natin yung name, address, age, passport, picture. And si Maya naman, siyempre yung mga bank accounts natin, kailangan natin mag-transfer sa kanya ng siyempre payment para ma-approve tayo sa kapag mag-payment tayo kapag qualified na tayo sa EPS topic. Okay, so disclaimer, number of registrants and passes are decided only by the HRD Korea. So si HRD Korea lang ang magde-decide yung number ng registration. So katulad niyan, magbibigay sila ng amount of applicant kung ilan yung gusto nilang kukunin. So yun, 56,000. So si HRD lang yung nag-decide nun. Number 2, approval of application for inclusion in the EPS job roster is solely made by the HRD Korea. So si HRD Korea lang ang nag-approve sa mga EPS job roster. So sila ang, kung sakali passer ka na, di ba? Passer ka na, napagpasa ka na ng requirements. So si HRD Korea ang mag-approve sa mga documents at sila din ang magbibigay ng mga data mo doon dito sa South Korea para mapili ka naman. Passing the point system and submission of the required documents does not guarantee employment in South Korea, but inclusion only in the EPS job seeker roster. Okay? So kapag nakapasa ka sa point system and submission of required documents does not guarantee. So hindi garantiya na magkakaroon ka na agad ng employer kapag nakapasa ka sa point system na ibinigay ni HRD Korea. So yung kapag nakapasa ka, ibibigay nila sa job roster yung pangalan mo at si employer pa rin ang kukuha sa'yo, ang pipili sa'yo kung ikaw ang mapili, swerte mo. So ganun yung sistema naman talaga ngayon. Walang palakasan, walang hugot-hugot, ganun. So sa roster pa rin sila kukuha ng mga empleyado nila. Okay? So ayun guys, kailangan before anything else, gusto kong sabihin sa mga EPS aspirant na kapag nakapag-register kayo ngayon, pukpukin nyo yung mga sarili nyo mag-aral ng mag-aral para pag nag-exam na kayo, sigurado kapag mas marami kang alam, mas malaki yung chance na makapasa sa exam. Good luck sa mga EPS aspirant. And bye bye. See you here. Annyeong.